Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayo ka-coffee? May bago pong maghihimas rehas. Nako, tingnan ninyo ka-coffee oh. Nasobrahan na kayo sa kamalasan. Si Hanilet Avancenia, yung common law wife ni Digong, na ngayon po bilanggo na dyan sa International Criminal Court sa headquarters po na dyan sa The Hague. Itong si Madam, nanakit. To, naku, may video pa ka-coffee. Sapul sa camera yung pananakit ni Hanilet sa pulis. Isasampahan daw siya ng kaso. Doble-doble yung problema yan, ka-coffee. Sunod-sunod na yung problema ninyo. Lumalabas yung inyong tunay na ugali na ganyan pala talaga kayo sa totoong buhay. Masyado naman kayong entitled. Purkit kayo, dati kayo nakahawak ng posisyon, dating presidente si Digong, pwede na kayong manakit ng gusto ninyong saktan. Yung otoridad pa, yung pulis pa yung sinaktan ninyo dahil hindi nasusunod yung gusto nyong mangyari. Ginagawa lang ng mga pulis na yan yung trabaho nila. Tapos kayo, dahil malaya kayo naging kalakaran nyo ng pananakit, nanakit. Sinaktan. Ganyan na ganyan yung ginawa ni Sara Duterte nun Sinapak yung sheriff. Kahit matanda na yan, kahit ano pa yan, gagawin nila ang gusto nila. Si Kitty Duterte, buti pinagbigyan na lang siya ni General Torre dyan. Harap-harapan. Minura niya. Si General Torre, harap-harapan ha. Ganyan kabastos itong pamilya na to. Ewan ko sa mga DDS, bakit bulag na bulag pa rin kayo hanggang ngayon? Ma-realize nyo naman ka-coffee. Tingnan ninyo, pakinggan ninyo itong video. Panoorin ninyo kung paano sinaktan ni Hanilet itong pulis na ginagawa lang ang kanyang trabaho. Siya pa. Tapos mag-apologize sa mga to para i-atras yung kaso. Nako, wag. Boom. Siya pa. Cellphone makapal yung tunog lakas ng tunog Kung papansinin ninyo, malayo yung kumukuha ng camera. Malayo yung kumukuha ng video pero rinig na rinig mo. Boom! Kaya ang laki ng bukol nasugat yung pulis May picture din tayo niyan. Isa pa, close up natin. Paano ba close up to? Ayaw ma-close up. Anyway. Boom! Wala talagang pakialam tong mga tao na to. Ay, grabe. Nagdesisyon na ka-coffee ang Philippine National Police at sasampahan po nila ng kaso itong si Hanilet Avancenia. Dapat lang, kasi namimihasa itong mga tao na ito masyadong entitled itong mga tao na ito O tapos ngayon mag-a-apologize kayo. O headline ka-coffee ng ABS-CBN at ng kaliwat ka ng pahayagan. Rodrigo Duterte's partner, Hanilet, may face assault raps for allegedly hitting cops, sabi ng Philippine National Police. Wala nang atrasan, PNP. Wala na pong atrasan. Tuloy-tuloy nyo na yan. Tingnan nyo yung nangyari doon sa tao. Teka, pakita ko muna sa inyo yung litrato. Nang hinampas niya sa ulo. Grabe yung bukol. Tingnan ninyo. Ang laki ng bukol na yan, may sugat pa. Sa lakas ng hampas nitong Hanilet. Tapos sasabihin ninyo, fake news yan. Yan yung pulis. Naka-bandage na. Nakahiga. Tapos palalabasin nyo, fake news yan. Pinag-iinitan na naman kayo. Kasalanan na naman ni Marcos yan. Si Marcos na naman kasalanan yan. Inutusan si Hanilet na sapakin yung pulis. Hampasin yung pulis. Sisi nyo na naman kay Marcos yan. Matindi kayo. Pinukpok po ng cellphone ni Hanilet yung ating pulis. Sabi sa headline na ito ng Philippine Star. The Philippine National Police or PNP on Thursday showed photos of a Special Action Force member allegedly hit by Hanilet Avancenia with her cell phone when tensions arose during the arrest of her partner, former President Rodrigo Roa Duterte. Special Action Force. SAF. SAF ka-copy yung hinampas niya, hindi ordinaryong pulis. SAF. Maximum tolerance. Sabi pa ni General Fajardo, todo-todong maximum tolerance na po ang ginawa nila dyan at hindi nila pinatulan yan. Pero labis-labis talaga itong pamilya na ito Sabi ng mga DDS, kasi hindi nyo man lang pinagbigyan na antayin si Sara Duterte. Hintayin yung abogado ni Digong. 12 hours na.
12 hours naghintay ka coffee. 12 hours naghintay sila General Torre bago isakayan dyan sa bus at sa aeroplano papuntang The Hague. Tapos hindi pa nagbigay, hindi pa pinagbigyan. Maximum tolerance, todo-todo na yan. Wala mangyayari, ayaw umalis, naninindigan sila. Sa isip-isip General Torre, ako yung commander dito, wala nang ibang masusunod pa. Ganun dapat, stricto. Papatinag pa ba yan? Si Kibuloy nga, na maraming puwersa, hindi umatras yan si General Torre. Yan pa kaya, nasa baluarte ng gobyerno, nasa Villamor Air Base, baluarte nila yan, kung tutuusin ng gobyerno Hahatakin niya talaga yan kung hindi sumama. Pinusasan nga si Mijal Dea Diba? Obstruction of justice Nagsiserve lang sila ng warrant. Nagmamatigas. Ito, nanakit na. Pag kinasuhan, mag-a-apologize. Sasabihin, nadala ng damdamin. Nako, PNP, huwag na kayong maniwala dyan. Ituloy nyo na yung kaso na yan para once na may kaso na yan, hindi na makalabas ang bansa yan. Tingnan mo, problema yan. Dagdag problema sa inyo yan, mga DDS. Kay Hanilet, kapag may kaso ka, nako, hindi ka makaalis ng bansa agad-agad. May kaso ka may pending case ka Paano mo madadalaw si Digong dyan sa Europa? Kaya si PNP, samantalahin nyo na yan. Andiyan dyan, may ebidensya kayo, buti pinamedical nyo naman, and definitely alam nyo yung gagawin nyo. Ituloy nyo na yung assault case na yan dito kay Hanilet Avancenia kasi sanay na sanay yung mga yan Biyasang-biyasa yung mga yan. Si General Torre, baliwala lang yung sa kanya. Sige, minura siya kahit harap-harapan siyang minura ni Kitty Duterte. Sabi niya, pagbigyan, bata. O sige, kind pa si General Torre dyan, pagbigyan dahil bata yan. Ito si Hanilet, hindi na bata yan. Ang haba na po ng panahon na ibinigay sa kanila and it has come to a point na nagdesisyon na si General Torre na it has to stop. Correct, 12 hours na yan ka-coffee. Ang laki na ng babayaran na OT pay niyan para sa mga pulis na naka-assign dyan. Kailangan na po nating kumplituhin po yung proseso kaya ang ginawa po ng mga pulis natin, itinabi po si na Miss Hanilet at saka yung anak po niya para makuha na po natin si dating Pangulo at madala na po sa bus. Sabi po ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fardo sa kanyang paliwanag po sa briefing kasama po ang dyan po sa palasyo ang Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa kanilang briefing. Biruin nyo naman yan ka-coffee. Maximum tolerance na. Yan ang mahirap Pag pinagbigyan mo sila yung aabuso. Tingnan mo, hindi na kayo naawa dyan sa pulis na yan. Buti mabait-bait lang yung pulis na yan Kung mainitin ang ulo niyan, sinapak na yan Sinapak niya na si Hanilet Pero maximum tolerance, sige. Asawa yan ng dating presidente, irespeto na natin yan. Pero hindi naman pwedeng ganyan. Gagawin nila ang gusto nilang gawin. Diba? Tingnan nyo yung video. Malinaw na malinaw yung video kung paano niya sinapak yung pulis. Boom! Kahit ulit-ulitin pa natin yan, siya yan, walang iba. Baka sabihin ninyo AI yan. Baka AI generated yung video na yan. Baka gumawa na naman kayo ng kwento dyan. Doctored yung video na yan. Peke yung video na yan. Kita nyo yan. Sa lakas ng hampas niyan, yung tunog, rinig na rinig. Nako, hindi dapat pagbigyan yung mga tao na yan. Sabi ng mga netizen, deserve daw ng mga pulis na saktan yan. Ganun ba? Double standard talaga kayo dyan. Malakas kayo talaga. Lagi kayong double standard dyan. Gusto nyo lagi sa inyo favorable. Gusto nyo lagi sa inyo pabor. O sa usapin ng due process, yung mga tinukhang, 30,000 yan, yung mga tinukhang na yan, binigyan nyo ba ng due process yan? Tapos ngayon, naghihingi kayo ng due process, hindi nabigyan ng due process si Digong. Hindi daw dumaan sa tamang proseso. Yung 30,000 na pinatay, dumaan ba sa proseso yan? Noon nilalait-lait nyo pa ang Commission on Human Rights. Galit na galit kayo sa human rights advocates noon. Tapos ngayon, nananawagan kayo ng human rights para kay Digong. Sobrang standard naman yan. Double standard yan. Kung ikaw DDS, nakikinig ka sa atin ngayon. Nakikinig kayo. I-assess ninyo yung sarili ninyo. Tingnan ninyo yung sitwasyon. Hindi laging favorable dapat sa inyo. Pakalat pa kayo ng fake news. Nanonood ako kanina ng press briefing dyan sa Malacanang Dyan si General Torre, si IDG, kasama si Yusik Claire Castro, si General Fajardo, nandiyan din po, at isa pang undersecretary. Napakaganda ng kanilang discussion dyan. Sabi nila, deprived si Digong. Sabi nila, pinabayaan si Digong. Yun naman pala, hindi sandwich lang. Kasi ang claim ni Kitty, sandwich lang daw yung pinakain. Ang haba-haba daw ng biyahe, sandwich lang yung pinakain.
may video nga na nagsisirculate, may picture na nagsisirculate na kumakain ng kanin. Itong si Digong. Papanong sandwich lang? Hanapin ko yung video ha. Yung picture. Sandwich lang daw yung pinakain sa kanya. Kasi nungalingan naman yan. For sure nakita nyo na yan, ka-coffee, yung picture na yan na kumakain si Digong ng rice. Sabi ng PNP, kasi wala silang visa lahat eh. Tinulungan sila ng gobyerno. Ng embahada ng Pilipinas dyan sa Netherlands, sila yung nag-process ng mga dokumento. Siyempre walang visa yung mga yan eh, biglaan yan eh. Ang embassy na ang nag-ayos. Walang mga damit yung mga yan. Ang embassy na ang nag-ayos dahil malamig dyan sa Netherlands. Binigyan sila lahat ng damit na komportable. Si Digong kasama. And even si Mijaldea kasama, yung mga pulis at kung sino man po na kasama nila papunta dyan sa dahig. Pre-provide lahat yan ng embassy. Ng embahada ng Pilipinas dyan po sa Netherlands. Toothpaste, toothbrush, and even mouthwash. Binigay. Tapos sasabihin ni Kitty, deprive yung tatay niya. Sobra-sobra lang ang pag-aasikaso sa inyo, deprive na. Grabe naman kayo. Nakita niyo yan, ka-coffee? Yan yung magiging preso ni Digong. Ang ganda, di ba? Sabihin niyo, deprive na naman yan. Wala nang aircon dyan, syempre malamig eh. Sobrang lamig dyan eh. Dala nyo na lang ng mga trench coat yan. Mas marami pang mga pang-kontra lamig yan. Pero may binigay na po ang embahada dyan. Ganda, di ba? Kutsyon naman yan. Hindi naman banig yan. Solo niya pa. May study table pa siya dyan. May lababo siya dyan. Hindi ko alam kung may TV. Kompleto Ricardo's ka-coffee. Ang ganda ng kulungan eh. Siguro kaya si Bato gusto niya sumuko na dyan. Kasi maganda yung kulungan eh. Don't worry. Yan, may hospital din. May sakit si Digong, syempre 80 na rin yan, marami na rin pangangailangan yan, maintenance, gamot, etc. Yan, may ospital, mala-clinic yan, ka-coffee. Yan, pwede siya mag-computer dyan. Yun na lang, hindi ka makakalabas ng compound ng headquarters, dyan ka lang talaga. Pwede pa siya mag-basketball kung kaya niya pa, malamang hindi niya na kaya mag-basketball. Walking dyan sa lugar, no? Para libangin niya yung kanyang sarili. And pwede rin siya dalawin ng kanyang mga kamag-anak. Yun na lang, yung walang kaso ha. Kung si Hanelet may kaso na, may hirapan siya makalabas ng bansa kasi may kaso siya. Kaya si PNP dapat i-push na yung kaso na yan. Ituloy ninyo yung pagsasampa ng kaso na yan kay Hanelet Avancenia para pinapamarisan eh. Kasi kinasanayan nila eh. Walang kumukontra sa kanila eh. For the longest time eh. Sila ang batas eh. Sila talaga nasusunod eh. Akala nila sila pa rin yung in power eh. Kaya pwede nilang gawin kung ano man ang gusto nilang gawin. Alam nila may camera pa yan, nanakit pa rin sila. Paano kung wala pang camera? Di ba? Ganyan talaga ang ugali ng mga yan. Hay nako, ka-coffee, kayo nang bahala. Humusga, i-comment ang inyong opinion dyan sa comment section natin. Marami nakikinig sa atin ngayon, nasa YouTube. Pasuyin na lang, baka di pa kayo nakasubscribe. May nag-comment ng isang araw, no? Matagal na raw siya nanonood sa atin sa YouTube, pero hindi pa siya nakasubscribe. Yan, shoutout po sa inyo kung sino may nag-comment kanina. Nag-reply po ako sa message ninyo. Make sure na nakasubscribe na kayo, ka-coffee. Click nyo lang po yung subscribe dyan sa baba. Libre naman yan, ka-coffee. Walang bayad dyan. Yung mga nasa YouTube, subscribe po and hit the notification icon. Yung mga nasa Facebook, pwede nyo pong i-click yung like or follow. Yan, dyan sa taas. Like or follow para updated na rin kayo every time may mga new videos tayo, may mga bago tayong upload. Sige, ako yung pansamantala muna magpapaalam sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo, ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.